Sing out your own words to the Lord. Purihin mo ang Panginoon sa oras na ito. Isipin mo yung kabutihan ng Panginoon sa iyo. Isipin mo kung gaano kanya kamahal. Sige po, purihin natin ang Diyos. This is the moment na ikaw at ang Diyos ay magkakaroon ng panibagong ugnayan. Come on, church! Worship Him! Worship Him in this place. Oh, we worship you, God. We give you the highest praise. We worship you in this place. Oh, Jesus, Son of God. Oh, we give you the highest praise, Lord. We give you the highest praise, oh God. You are good, Lord. Karapat-dapat kang purihin, oh Diyos. Karapat-dapat kang sambahin. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Oh, you are good, Lord. You are good, you are good. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka, Banal na Espiritu. We give you the highest praise. Oh, we give you the highest praise. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised. Oh, you are worthy, Lord. Hallelujah. Can we sing that chorus again? Worthy is your name. And I want you to focus on Jesus right now. Worthy is your name, Jesus. Yes. Come on, You church. deserve the praise. Awitan mo ang Panginoon sa oras na ito. Worthy is your name, Sing it to the Lord. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Sige po, pwede na tayong makaupo. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo? We would like to welcome po lahat ng ating mga first-timers. So kami po ay nagagalak na kayo ay makasama namin. Salamat sa lahat po ng mga nag-invites. Pwede bang palakpakan natin lahat po ng mga nag-invite sa ating mga first-timer. Amen. At higit na malakas na palakpak para kay Lord. Dahil siya ang nag-allow para po kayo ay makarating sa umagang ito. We would like also to welcome ang ating mga kapatid na kakagaling lang po sa abroad. Yung pong kaninang nakita niyong tumutugtog dito, hindi po siya import. Siya po ay ating kasama na from the very beginning. Bata pa lang po siya ay kasama na natin sa church.
And then nag-asawa po siya at nakarating siya ng Amerika together with her mom. Sila po ay nandito for 3 weeks. 3 weeks lang po sila. So kaya po talagang gusto niyang makapag-serve kay Lord through the worship team, no? So habang sila po ay nandito within 3 weeks time, siya po ay makakasama natin si Brother Eugene. Asan ba si Brother Eugene uli? Ayun, siya po yun. Ano? So, we're so blessed na siya po ay nakasama natin. Also, ang asawa po ni Sister Lou, ano? Kadarating din po galing from abroad. Asan yung ating kapatid na mamaya ay magte-testimony? Palakpakan din po natin ang Panginoon sa buhay nila. Ano? So, this day po, tayo ay tuloy-tuloy na sa gawain ng Panginoon, sa message ni Lord. So, ang topic po natin for tonight, for this whole day, ano pong title ng ating topic? No retreat, no surrender. Sabihin mo sa katabi mo, no retreat, no surrender. Walang uurong sa laban, ano po, walang magsusurrender. So, alam ko po marami tayong mga battles. When we're talking about no retreat, no surrender, this is about facing the battles in life. Sino po mga nandito na meron kayong mga battles o mga pagsubok sa buhay? Pwede bang magsabi ng amen? So lahat po tayo, ano? And there are times na ang nagiging problema ay madali po tayong mag-surrender. Now, what is the meaning of the word no retreat, no surrender? Sabi niya dito, essentially, it means a fighter won't quit unless he's knocked out cold. It's part of the fighter's creed. No matter what, you never give up. So sa mga nakikipag-battle po sa paligsahan, ano, sa mga sports competition, kahit anong mga paligsahan ang inaharap ng isang tao, ang goal po niya ay manalo. Can I hear an amen? Meron bang nandito na kayo ay makikipagpaligsahan at ang goal mo ay matalo ka? Meron po bang ganon? Wala. Definitely our goal when we face battles, when we are facing challenges in life, ang goal natin ay manalo tayo. No? No matter what, you never give up. So ngayon po tayo ay nasa 90 days challenge and I believe some of you may nandito na tuloy-tuloy lang at yung iba naman ay gusto nang mag-give up. Pero sabi nga ng message ni Lord, no retreat, no surrender. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Now I would like to ask you to join me in reading the Word of God. Medyo mahaba-haba po ito. And I want you to focus on the Word of God. Wala mo nang magsi-cellphone, except kung nagpipicture po kayo. At wala ring matutulog. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Kukurutin kita kapag natulog ka. Amen? Because the Word of God is alive. Sayang naman, nandito ka tapos matutulog ka lang pala. Or magsi-cellphone ka lang. Sana hindi ka na nag-attend. Because the enemy is trying to steal, to kill and to destroy. And we need the Word of God. Amen. So let us focus as we read the Word of God. So let us start. This is about Jehoshaphat defeats Moab and Ammon. So nandito po tayo sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 2. Kung gusto niyo pong Tagalog, basahin niyo na lang po sa inyong version dyan, kung meron kayo dyan sa cellphone. But we're going to read it on the English version. So let's start. After this, the Moabites and Ammonites, with some of the Maonites, came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, "A vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazeson Tamar, that is in En-gedi." Verse 3, alarm. Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord.
Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Next verse. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah and Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard and said, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend? They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if a calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear and save us. But now, here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Verse 12, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but that our eyes are on you. All the men of Judah with their wives and children and little ones stood before the Lord. Then the Spirit of the Lord came on Jehaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. He said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours but God's. Tomorrow march down against them. They will be climbing up the pass of Ziz, and you will find them at the end of the Jordan in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions. Stand firm and see the deliverance of the Lord. The deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Next verse. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Israel. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness. As they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for his love endures forever. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. The Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering men from Seir, they helped to destroy one another. When the men of Judah came to the place that overlooks the deserts and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing
and also articles of value more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. On the fourth day, they assembled in the Baraka where they praised the Lord. This is why it is called the Valley of Baraka to this day. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita? Now, ano po ang kwentong ito? This is a story about Jehoshaphat. Siya po ay nakikidigma, at siya ay natetreten sa mga Ammonites, Moabites, sa mga kalaban ng mga Israelites. Based dun sa ating binasa, ang sinabi ni Jehoshaphat, siya ay nakipag-usap sa Diyos. Normal po sa isang tao na pag may mga battles, nagkakaroon ka ng takot sa puso, di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Anong gagawin ko sa napakalaking army na nagsanib pwersa para kalabanin kami. Panginoon, sabi niya, ang lupang binigay mo sa amin, kinukuha yung mga blessings sa amin ng mga kalaban namin. Ano pong ginawa ni Jehoshaphat? He seek the Lord, and then he proclaim a fast, nagpasting po sila. And then we can see kung paano sila pinaglaban ng Diyos. So, the problem of retreating. Ito po yung usually nagiging problema ng mga tunay na mga Kristiyano. May mga tendency kapag ka ikaw ay bigat na sa yung mga pinagdaraan ng mga problema o sa mga pagsubok na pinagdaraanin ninyo as a family, ang tendency mo ay susuko ka na. Tatalikod ka na sa Diyos. Iiwan mo na ang iyong pananampalataya. Madali kang mag-give up kapag hindi po malakas o matatag ang ating foundation sa salita ng Diyos. Pero si Jehoshaphat, wala po sa kanyang kaisipan yung magre-retreat siya. Although nandun yung fear, nandun yung takot, he began to inquire kung ano ang gagawin sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Sabi niya dito, Christian life is a battle. Next slide. And every Christian man or woman, boy or girl is a soldier. We enlist the moment we get saved. Unfortunately, many go AWOL. Ano yung AWOL? Absent without leave. Hindi ka na nagpapakita sa church, hindi ka na nagpapakita sa mentor mo, no? So without any information, basta nawala ka na lang. Nagre-retreat or become a casualty. Kung minsan talagang totally ay nag-give up tayo sa ating pananampalataya at bumabalik tayo sa ating lumang buhay. Sabi niya, very few fight the good fight and finish well. Kokonti daw po yung nakikipaglaban talaga. Kagaya ni Jehoshaphat, Kokonti lang ang nakikipaglaban so that they can finish well. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, ano pong sabi ng Bible dyan? Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Sa Tagalog, basahin po natin sa Tagalog. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo, marami tayong mga pinagdaraanan as we journey in life. May mga process po inaalaw ang Panginoon na kung minsan na hindi natin naintindihan. Ano po? May mga pagsubok tayo sa buhay. In every aspect of life,
Kuminsan mga problema sa relationship, problema sa mag-asawa, kuminsan problema sa mga anak, kuminsan problema sa kalusugan natin, kuminsan problema sa finances, sa ating trabaho, sa ating mga businesses, kuminsan problema sa iyong sarili mismo. Meron kang kailangan mapagtagumpayan sa iyong sarili. But we know for a fact na isa lang po ang kaaway natin. Siya ang devil, At ang goal niya ay para manira. Pero ang sabi ng Bible sa John 10:10, the devil cometh to steal, to kill, and to destroy. Pero si Lord, anong sabi niya? But I came that you might have life and have it abundantly. So nandyan yung kaaway natin. Pero ang Panginoong Yesus ay palagi po nating kasama at siya ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Can I hear an amen? Ano po ba yung goal natin? Ikaw, anong goal mo sa buhay? Habang tayo nabubuhay, our goal is to finish victoriously. Ilang taon ka na ngayon? How old are you? Sayang, wala na po si Tang Norio. Si Tang Norio is 90 years old na po siya. Pero dahil sa malabo na yung mata, etc., hindi na po siya nakakapag-attend ngayon. Nandun na siya sa kanyang pastor na anak. But he is 90 years old as of this time. Pero patuloy pa rin siyang nananampalataya sa Diyos. Tayo po, anong edad na tayo ngayon? Maybe may 50, may 60, Merong 12 years old, mga bata. Pero alam niyo po ba, kung ilang edad man tayo, ang pinaka-importante dyan ay kung paano mo inaharap ang tunay na buhay. Amen. Anong attitude natin when it comes to facing challenges in life? Ikaw ba yung tipong madaling mag-give up? Madaling sumuko? I have good news for you this morning, church. Ayaw ni Lord na magkaroon ka ng mindset na talunan. Can I hear an amen? Ang gusto ni Lord ay magkaroon ka ng isang mindset na higit ka pa sa mananagumpay. Because that is our destiny. Our goal is to finish victoriously. Ang sabi sa Romans 8 verse 37, basahin po natin. In all these things, Romans 8:37 na po tayo. In all these things, we are more than conqueror through Him who love us. Sabihin mo nga sa katabi mo, more than conqueror ka. Malakas, mayroong power of declaration because there's power in words. You are more than conqueror, not because dahil pogi ka, macho man ka, maganda ka, matalino ka. We are more than conqueror because of the power of Christ inside of us. Amen. Nandahil kay Jesus, igit ka pa sa mananagumpay. We are nothing in the sight of God. Wala po tayo kung wala si Jesus sa buhay natin. Si Jesus ang nagbibigay ng halaga sa ating mga buhay. Mga kapatid, hindi gusto ni Lord na manatili tayong talunan. Amen. Sabi niya dito, winners are not people who never fail, but people who never quit. So, hindi ibig sabihin na pagka ikaw ay nag-fail, it doesn't mean that you are no longer a winner. Nagiging loser ka kung nagkaroon ka ng failures and then you don't want to get up again. Ayaw mo nang tumayo. Gusto mong manatili sa iyong pagkakadapa. Kapatid, kung sa kasalukuyan, nandun ka sa situation wherein na down ka, it is time for you to get up. Amen. You have Jesus with us. Hindi ka karapat-dapat na manatili sa iyong kinalalagyan. Kung yan man ay kasalanan, kung yan man ay pagdurusa, pagkabigo, stand up and move again. Amen. Huwag mong hayaan na ang demonyo ang siyang manatiling gumagabay sa iyo. You have Jesus, our Savior. Ginawa niya po ang lahat,
Pwede tayong mag-reinforce lang. Anong ibig sabihin ng reinforce? Meaning of reinforce. To strengthen by additional assistance. Next slide po. Sabi niya, to strengthen by additional assistance, material or support, make stronger or more pronounced. If you are in a battle, and usually ginagawa po ng mga nakikipagdigma, kapag nakikita nilang medyo natatalo sila, hindi sila nagre-retreat. Ginagawa po nila, nagre-reinforce sila, nagpapalakas sila, umihingi sila ng suporta sa kanilang mga kasama. Church, kung ikaw ay nangihina, hindi solusyon ang pag-give up. It is not a solution for you to retreat your battle. It is not a solution for you to surrender your battle. For the battle has been won already. The battle belongs to the Lord. Can I hear an amen? So magre-reinforce ka lang. Magpapalakas ka lang. And then, the Lord is going to give you the strength and the courage to face your battle. Now, paano po tayo mananatiling victorious? How to stay victorious as we face battles in life? Ano po yung number 1? Seek God's presence daily as a family. Now, when we say the word seek God's presence, hindi lang ikaw, kailangan kasama ang buong pamilya. So you begin to seek God's presence daily. When we're saying about seeking God's presence, hinihingi mo ang presensya ng Diyos. Lumalapit tayo sa Kanya. Ano po? We begin to humble ourselves. Nagpapakumbaba tayo. Tignan po nyo yung sa 2 Chronicles 20 verse 3. Anong ginawa po ni Jehoshaphat? Sabi diyan, alarm. Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. And then verse 13 to 14, all the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Then the Spirit of the Lord came to Jesiel, son of Achariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite, a descendant of Asaph, as he stood in the assembly. Ano po yung initial impact? Nung marinig ni Jehoshaphat, binalita sa kanya, a vast army is going to destroy you. Tapos sa atin, merong bad news. Bad news, merong ganitong balita. Ano ang initial impact nito sa atin? Ano ang initial impact kay Jehoshaphat? Na-alarma po siya. Pag na-alarma ka, natigatig siya. Nagkaroon siya ng fear sa kanyang heart. Grabe, Lord. Kung titignan ko yung army namin, ang liit-liit. Ang kaaway namin, nagsanib puwersa. Ilang bansa yung nagsanib puwersa para sila ay digmain. Pero ano pong ginawa nila? Sabi niya dito, He proclaimed a fast for all Judah. And then they began to seek help from the Lord. Hindi lang po yun. Sabi niya, all the men of Judah, yung mga asawa, yung mga wives, mga anak, they stood there before the Lord. Now, when was the last time that you face your battle as a family? Maybe yung iba sa inyo, hindi pa talagang kompleto lahat, Christian, po. But as parents, kung sino man ang Kristiyano sa inyong tahanan, you can do something na mag-unite po tayo in prayer. Mag-unite tayo in seeking the Lord. Because there is a reward kapag tayo po ay nag-i-start na lumapit sa Panginoon. Kaya dito makita natin na ang men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Now, we need to seek God's presence daily as a family. Bakit?
What is the importance of God's presence? Sabi niya dito, Moses knows the importance of God's presence. Si Moses po, isa rin siya sa mga lingkod ng Diyos. Alam niya kung gaano ka-importante ang palagi mong kasama ang presensya ng Diyos. Ang sabi dito sa Exodus 33 verse 14 to 15, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Panginoon, kung wala ka sa amin, hindi kami lalaban. Lord, kung wala ka sa aming mga buhay, sa aming pamilya, hindi namin kayang laban na to. Siguradong matatalo po tayo if we do not have the presence of God in our lives and in our family. Can I hear an amen? It is the Lord who gives the victory because the battle belongs to the Lord. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, alam nila, pag wala si Lord, talo na sila. That's why they keep on seeking. They keep on asking, Lord, samahan mo kami sa mga problema namin kasi hindi namin kaya ito. Sabi nga po dyan doon sa mga binasa natin, sabi ni Jehoshaphat, wala na kaming alam gawin. Ano yung problemang meron ka ngayon? Kung minsan naubusan na po tayo ng wisdom, ano? But you know what? Kung kasama mo ang presensya ni Lord, He will give you the victory. Can I hear an amen, church? So si Moses, alam niya importansya ng God's presence. Si Joshua, alam din po niya kung ano ang kahalagahan as leader and head of his family. Ang sabi niya dito, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Hindi po madali ang maging isang leader. Amen. Bilang mga magulang, we are the leader in our family. Hindi madali ang magpalaki ng mga anak. It is not easy to be a leader inside our own home. It is not easy to be a leader in our work, in the church. Kung ikaw ay sa leader, hindi madali ang magilid ng tao. Pero ang sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang matakot. Kung paano akong naging kasama ni Moses, sasamahan din kita. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sasamahan ka palagi ni Lord. Come on, you confess it. Sasamahan ka palagi ni Lord. Come on, let's proclaim it. Amen. Palakpakan nga po uli natin ang Panginoon. Now, God's presence will set you apart from non-believers. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nakikita mo ba yung liwanag ni Lord sa kanya? Amen? Nagliliwanag po bang mukha niyan? If you have the presence of God inside of you, sa ayaw at sa gusto mo, magliliwanag ka. Amen? Sa mga nasa kadiliman, you will be the light. Ikaw ang magdadala sa kanila kung paanong kailangan nila ang Panginoon. You will be the light. You will be set apart. They will see that God is with you. Oo, may problema ka. May battle ka sa iyong katawan. Meron kang dinaramdam, but they can see the light in you. Hindi ka natatalo, hindi ka natitigatig. Because the joy of the Lord is your strength. Amen? Hindi ka matatalo, kapatid, kung tayo po ay kasama ang presensya ng Diyos. God's presence will set you apart from non-believers. Number 2, God's presence gives you protection. Ano po? So yung mga verses po, picturean nyo na lang po and then you read them. Sabi dito sa 2 Thessalonians 3 verse 3, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one.
Psalm 1 verse 2 to 3, this I declare the Lord, He alone is my refuge, my place of safety. He is my God. He is my God, and I am trusting Him, for He will rescue you from every trap and protect you from the fatal plague. Kapatid, if you have God's presence with you, He will send His angels to protect us and our family. Number 3, God's presence gives you rest, peace, and joy. Sino pong nandito na pagod na kayo sa inyong mga pagsubok, magsabi ng amen. Tao lang tayo, di ba? We are still made of flesh and blood. Hindi naman tayo plastic. Yung plastic po kasi wala siyang pakiramdam. Kagaya nito, kahit kurut-kurutin ko ito, hindi siya aaray. Pero kung ikaw, kukurtin kita, lalo na yung masakit na kurot, siguradong aaray ka. Amen. Because we're still in the flesh and blood. May emotion po tayo. Meron tayong mga panahon na nasasaktan din tayo. Maliban na lang kung plastic ka. Kung plastic kang tao, plastic kang Kristiyano, hindi ka tunay. Ano po? But if you are a true child of God, we can say to the Lord, Panginoon, pagod na ako eh. Pagod na po ako sa mga problema ko sa pamilya. Lord, pagod na ako sa mga problema ko sa mga utang. Lord, pagod na ako sa problema ko sa aking asawa, sa aking mga anak o kung sino pa man. It is not easy. Dumarating po tayo sa point na parang gusto mo nang mag-give up. But still, when you have God's presence, ang sabi niya dito, God's presence will give you rest, peace, and joy. Next, number 4, God's presence will guide you wherever you go. Galatians 5 verse 16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your simple nature craves. We need the presence of God kasi ang presensya ni Lord ang siyang maglalayo sa iyo sa kasalanan. Ang siyang magbibigay ng conviction sa iyo na huwag mong gawin ang anumang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. What's the use of reading the Bible if you are not obeying it? Can I hear an amen? Basa ka nga ng basa ng Bible, umpisa sa umaga hanggang sa gabi. Pero ang question, sinusunod mo ba ito? Are you obeying it? So what's the use of reading the Bible if you are not obeying it? How are you going to have the presence of God kung hindi mo sinusunod kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? So when we read the Word of God, we need to obey kung ano pong sinasabi ng salita ng Diyos because God's presence will guide you wherever you go. Number 5, God's presence will bless you and your family. Lahat po na nangangailangan ng pagpapala dito, palakpakan ng malakas si Lord. We need blessing from the Lord. O maging honest po tayo. Kailangan natin ng blessing. Amen. Sino nangangailangan ng kagalingan dito? Magsabi ng amen. Sino nangangailangan ng pera? Ayan, ang lakas. Ang lakas, ang tindi pagka sa pera. Diba? Because we have to be honest with the Lord. Huwag po tayong matakot lumapit sa Panginoon at sabihin kung anong kailangan natin kasi anak ka niya eh. Amen. Kung anak ka ng Diyos, you have the right para sabihin sa Panginoon kung anong nararamdaman mo, para isumbong sa Panginoon kung sino ang mga taong nananakit sa iyo, para sabihin sa Panginoon, Lord, pagod na po talaga ako. I need rest, Lord. But you know what? We can only have rest when we are in the presence of God. Now sabi niya dito, 2 Samuel 6 verse 11, the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months. And the Lord blessed him and his entire
household. Ano po yung nire-represent ng Ark of the Covenant? That is the presence of God. So kinuha ni Obed-Edom, binigay po yun ni David. Nag-stay ito ng 3 months sa bahay ni Obed-Edom. Alam po ninyo, nakikita ng mga tao sa kanilang paligid kung paano dumadaloy ang pagpapala. Amen. Kayong may mga cell group sa inyong mga tahanan, you are blessed because you are allowing the presence of God to flow in your house. Amen. So pag ikaw ay sinabihan ng mentor mo sa next Sunday, not even Sunday, sa next week, sa'yo yung cell group huwag mong tanggihan yan because the presence of God will overflow in your house. Amen. Bakit tinatanggihan natin? Ay kasi po malit lang yung bahay ko eh. Tinitignan ba ni Lord kung anong itsura ng mga bahay natin? Hindi po tinitignan ni Lord yan. Ang tinitignan niya yung attitude mo, yung puso mo, kung paano mo tinatanggap ang kanyang presensya. That's why when there are cell group, open it. Buksan mo ang tahanan mo, kapatid, because the presence of God, the blessing of God will just overflow in that place. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I remember po yung time na kami ay nag-ministry sa may barangay Culabasa. Ano po? Yung bahay na kung saan ay ginagawa ang gawain ng Panginoon dahil wala pa pong church noon. Alam niyo po kung anong nangyari? Bahay lang yon na maliit. And then later on, nung kami po ay lumipat na ng gawain, kami ay nagkaroon ng chance na muling dumaan doon sa bahay na yon. Alam po niyo kung anong nangyari doon? Abay, naging parang napakalaki po ng bahay. It was blessed. Pati yung kanilang pamilya ay na-bless sila. Bakit? Because they allow the presence of God in their house, in their family. Kaya mga kapatid, when we are praying as a family, we are inviting the presence of God to flow in our family. Amen. Sino po ang nagdi-desire na i-bless ang pamilya ninyo? Magsabi ng amen. Simple lang, just invite the presence of God in your family. Pag kayo nagpipray, pray as a family. Kung wala pa kayong mga anak, just pray as a husband and wife. Kung wala ang mga magulang nyo, kayong mga anak, you pray together. Because the family that prays together, stick together, sabi nga. So there's blessing. Number 2, how can we face the battle victoriously? Give your battles to the Lord. Sabi dito sa 2 Chronicles 20 verse 1 to 2, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from other side of the Dead Sea. It's already in Hazezon Tamar. Now, ito po yung initial impact na sinasabi ko kanina. Ito yung mga question ko sa inyo. Sa next slide, what are your battles at present? Ano ang mga Moabites, Ammonites, at Meunites mo? Malaki ba ang problema mo? Kasi a vast army, it represent a big, big problem. Now take note. The bigger your problem, the bigger is your God. Amen. Tandaan mo, the more na malaki ang problema mo, the more na malaki ang pagkilos ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kaya wag po tayong matakot kapag meron tayong mga hinaharap na mga pagsubok, kung gaano man kalaki yan. Ang sabi dito, the Lord will be with us. The only thing that we need to do is to give our battles to the Lord. Next slide. Pagod ka na ba sa pakikidigma sa iyong mga laban? Nawawalan ka na ba ng pag-asa at tiwala sa Diyos? Mga kapatid, sabi ko nga kanina, kung di po natin ibibigay ang mga battles natin
siguradong hindi naman po natin kaya yan. Kahit na ano pang gawin natin, without the presence of God, we cannot do it alone. Ano po, hindi natin kaya yan. So we need to identify ano yung problem mo. Ano yung enemy na hinaharap mo sa kasalukuyan. Huwag kang magpapadala sa yung emosyon. Kapag may initial impact po tayo, ang natural tendency is for us to be afraid, is for us na disappointed tayo lahat. Huwag po tayo magpapadala sa ating mga emosyon, And then take your problems to the Lord. Admit you need help. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong sa iyong mentor, sa iyong pastor. If you need prayer, you seek prayer. If you need counseling, you seek counseling. But you need to give the battle to the Lord, and rely on His power. And of course, we need to trust Him always. Ang sabi sa Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against you will prosper. Pwede bang i-confess natin ito? No weapon that is formed against you will prosper, and every tongue that accuses you in judgment you will condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their vindication is from me, declares the Lord. No weapon formed against you shall prosper. Alam po nyo, ang kailangan lang natin talaga ay yung magtiwala tayo sa Diyos. There are times nagda-doubt tayo, but the Word of God will never change. Pag sinabi ni Lord, sinabi niya, gagawin niya. Alam niyo po, nakaka-bless yung faith ng mga bata. Example po yung apo namin, si Cody. He is only 2 years old. 2 and siguro mga 3 buwan, Alam niyo po, pag may sakit yan, Lola, I have pain in my tummy. My tummy hurts, sabi po niya. So, pag pinag-pray ko yan, is it still hurting? No more, Lola. Gaganon po siya. So, every time na meron siyang nararamdaman sa paa, kung saan man siya may nararamdaman na sakit, lalapit po yan sa amin. Lola, it hurts. And then, pag-pray namin siya, and then pagkatapos nun, wala na siyang nararamdaman. Amen. Ganon siya katindi sa kanyang faith because he is only a child. Wala sa kanyang bokabularyo yung doubt o yung pagdududa. Kasi nandun yung childlike faith. Alam niyo po tayong mga Kristiyano, ang kulang sa atin yung childlike faith. Na pag sinabi ni Lord, gagawin niya. Pag sinabi niyang pinagaling ka na niya, pinagaling ka na niya. Pag sinabi niyang ibe-bless ka niya, ibe-bless ka niya. Pero ang tanong, naniniwala po ba tayo? Kuminsan, mas nananaig yung pagdududa sa atin, sa ating mga puso, dahil kinukuha natin yung battle. Ikaw lang mag-isa yung nakikipagdigma. Hindi mo sinasama si Lord. Hindi mo binibigay sa Kanya yung mga battles mo. Kaya no wonder pagod na pagod ka sa lahat ng mga pinagdaraanan mo. Kasi mag-isa ka lang umaharap sa mga pagsubok mo. Ang sabi ng Matthew, in the book of Matthew, lumapit kayo sa akin na lahat kayong napapagod at nabibigatang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Can you still sleep at night? Na iniisip mo, Lord, bukas, andyan na naman ang mga Judith. Ano po yung mga Judith? Due date. Due date sa credit card, due date sa electric bill, due date sa telepono, etc., due date ng pagbabayad ng tuition fee, lahat, due date. Every beginning of the month, pumapasok si Judith. But the Bible says, if we give our problems to the Lord, ang sabi ng Bible, my God will supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen! Nakikita mo ba si Lord na napakayaman niya? Siyang lumikha ng langit at lupa
at walang imposible sa Kanya. Bakit hindi mo ibigay ang lahat ng battles mo sa Kanya? Bakit sinosolo mo kasi? No, why don't you give all your battles to the Lord so that you can find peace, you can find joy, yung makakatulog ka ng masarap. Alam mo na ang Panginoon ang siyang kikilos sa lahat ng mga pinagdaraanan natin. Can I hear an amen? So kung hanggang ngayon po, kayong mag-isang nakikipagdigma sa inyong mga battles, give your battles to the Lord. Kasi wala ka namang magagawa. Pero kay Lord, walang imposible. Amen. Then lastly, dito po ako magtatapos, number 3. Use the weapons of our warfare. Kinakailangan na wag lang tayong puro sangga lang ng sangga sa mga nilalagay ng kaaway. Kailangan din po nating lumaban. Amen? Kinakailangan din natin maging offensive mode. Ibig sabihin, pag may nilalagay ang kaaway na sa atin, we need to learn how to resist the work of the enemy. Because we have the authority, we have the power. Ano po? Ang sabi dito sa Luke 10:19. Basahin nga nating malakas, sabay-sabay. Behold, I have given you authority to tread on serpent and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Amen. I have given you authority. If you are a true child of God, hindi ka basta-basta, hindi ka ordinaryong tao. You have the power of God inside of you. You have the authority given by our Lord Jesus Christ. Pero kung minsan, pagka umaatake na yung kaaway, no, binaboxing kang ganon. O sige pa, boxingan mo pa ako. Gumaganon tayo. We are allowing the enemy. But we should not allow the enemy na i-destroy tayo because we have the authority. Ayan na yung authority, binigay ko na sa inyo, sabi ng Panginoon. You just have to use it. And that is the authority given by our Lord Jesus Christ. So ano ang mga weapons po natin? Letter A. We have to pray without ceasing. Ang sabi sa Ephesians 6 verse 18, and pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Mga kapatid, ang isa sa mga weapons natin ay prayer. Can I hear an amen? Ang problema po kasi, ayaw ng kaaway na manalangin ka. Kasi alam niya, sa tuwing nananalangin ka, may nangyayaring maganda. Are you aware of that, church? This is spiritual battle. Kaya anong nilalagay ng kaaway? Pagod ka, hindi ka makapag-pray. Ayaw ng kaaway na mag-pray ka kasi the Bible is very clear. When you pray, miracles do happen. So anong lalagay ng kaaway? Busyness. Instead na mag-pray ka, masyado kang maraming ibang ginagawa. That's why ninanakawan tayo ng kaaway. Dapat yung blessing na house and lot, sa'yo na yan eh. Dapat yung blessing na ganito, sa'yo na yan eh. But you're not praying. Na po. That's why we need to pray without ceasing. Next slide. Ayan. Basahin nyo nga po. Fight all your battles on your knees and you will win every time. Hindi po tayo lumalaban by flesh because our enemy are spiritual forces. We need to fight on our knees. We need to call on the church na magkaroon po tayo ng heart for prayer. To call on the whole church to have a heart for intercession. Hindi lang para sa iyo, para sa iyong pamilya. You pray for your husband, you pray for your wife, you pray for your parents, you pray for your children. You pray for your disciples. Ano po? Lahat ng nangangailangan ng panalangin, we have to learn how to pray and intercede for them. Because the battle is real.
Anong panlaban natin? Ang ating pong mga tuhod, symbolizing humbleness and yung paghingi natin ng power sa Panginoon. Letter B, put on the full armor of God daily. Ano po ba yung armor of God? Hindi ko po ito madidiscuss ng detalye, iaano ko lang po siya. No? Let us read in Ephesians 6 verse 10 to 12. Finally, be strong in the Lord and in the mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the power of the dark world, and against the spiritual focus of evil in the heavenly realm. So nakita niyo po ba kung sinong kaaway natin? Hindi yung pamilya po natin, ano? Our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers of our enemy. Verse 13 to 15. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, and the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Verse 16, in addition to this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the devil, of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, pakita ko lang po yung picture para mas maliwanag. Paki-plus mo. Ayan po, no? So, this is the full armor of God. Yung sa ulo, helmet of salvation, kailangan ligtas ka. Ano? Kailangan talagang sinuko mo na ang buhay mo kay Lord, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas because ang ulo po, pag siya nang tinamaan, talagang madaling mamatay ang tao, ano? That's why we need to wear the helmet of salvation. So, yung salvation mo ang siyang protection sa'yo. The enemy cannot touch you because Jesus is already there protecting you. And then the breastplate of righteousness, yung kabanalan. When you are living a pure life, alam po nyo, hindi kayo kayang ibagsak ng kaaway kasi alam niya kakampi mo ang Diyos. Ano po? Yung belt of truth, this is about kung ano yung totoo sa salita ng Diyos, ano? Ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa atin sa mga kasinungalingan ng kaaway. And then we have the sword of the Spirit, which is the Word of God. That's why we're asking you to have your daily devotion with the Lord kasi ito yung panlaban natin, yung salita ng Diyos. And then we have the shield of faith, yung pananampalataya mo pag mayroong mga doubts regarding the favor of God, regarding the answered prayer, if you have the shield of faith, lahat ng doubts hindi po mananatili yan. And then the feet of peace, which is the gospel. Ano? Tayo yung nagsishare ng gospel sa mga ibang tao. So we need to wear this every day. Ano po? I-rewind nyo po yan, i-review nyo pag kayo ay nasa bahay. And then letter C, we apply the blood of Jesus. Ano po yung Revelation 12:11? And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death. We have the blood of Jesus. Amen. Ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus, ito po yung nakabalot sa atin. We must apply it every day. And the devil cannot touch you if you are covered with the blood of Jesus. That's why sa inyong pananalangin, palagi niyo pong i-apply ang blood of Jesus. And then letter D, use the power of praise and worship. So alam niyo po ba, sabi sa 2 Chronicles 20 verse 18 to 19, Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down and worshiped before the Lord. And then sa verse 21, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out of the head of the army, saying, give thanks to the Lord for his love endures forever. Verse 22, as they, take note niyo po ito,
as they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Kapatid, you have to use this weapon, the power of praise and worship. Sa iyong personal devotion, you need to praise and worship the Lord. In your family, you worship as a family. In the church, when we are praising the Lord, pag tayo nagsimula ng mag-awitan, dapat todo bigay tayo. Amen! Kailangan matuto kang magtaas ng kamay, exalting the name of Jesus, because God inhabits the praises of His people. Maybe sa iyong pagpupuri, tatanggapin mo ang kagalingan mo. Maybe sa iyong pagpipraise, the enemy is already defeated in your life. Just like Jehoshaphat. Grabe ang battle na ito. Hindi man po sila nakipagdigma. Nanalangin lang sila. They seek the Lord. And then ang panlaban nila, praise and worship. Kaya mga kapatid, kung hanggang ngayon sa inyong tahanan, you are allowing worldly music, you must start using or praising the Lord through gospel song. Yalaw po natin ang mga gospel song ang siyang ating pinapatugtog sa ating mga tahanan. Pag nagpipray kayo, you praise the Lord. And then the Holy Spirit is going to move as we worship. Can I hear an amen? Alam po niyo, pag may battle, may plunder. That's one of the good news. Alam niyo yung plunder? Yun yung blessing mo. Ang sabi dito, 3 days silang naghahakot. Hindi sila matapos-tapos. Gusto mo yon? Nag-overflow yung blessing sa iyo. Can I hear an amen? So today, as we close, kung may mga battles kayo, get ready. Be excited because God is going to move in your life. Get ready because plunder is coming. Blessing is coming. If you will just allow God to move sa yung challenge na yan. Kapatid, the challenge, accept the victory through our Lord Jesus Christ. Tanggapin mo ang victory. Sabi niya dito, it is finished. Christ has already won the victory, the battle for us. Sa oras na ito, pwede po bang lahat tayo yumuko, tayo manalangin? And I want every person in this place, wherever you are, saan ka man nakaupo, I don't know what is your problem at the moment. Hindi ko alam kung anong pagsubok mo. Hindi ko alam kung anong bumabagabag sa iyo, but God knows. God knows. Alam ni Lord, may panahon na gusto mo nang sumuko. Alam ni Lord, may mga panahon na gusto mo nang mag-give up. Pagod ka na. Kapatid, bakit hindi ka lumapit sa ating Panginoong Yesus sa oras na ito? Why don't you come to Jesus right now? Wherever you are in this place, ilapit mo lang ang mga pagsubok na yan. Ilapit mo sa Panginoon, isuko mo sa Kanya, huwag kang magtitira, huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo sinusuko. Ang lahat ng mga bigatin mo sa ating Panginoon Yesus. Come on, church. I want you to surrender everything to the Lord right now. I want you to talk to Jesus. Jesus is here moving right now. Nandiyan sa tabi mo ang Panginoong Yesus. Tinatanong ka niya, anak, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Come on, talk to Jesus. Talk to Jesus. Mahal ka ni Lord. Ayaw ka niyang nabibigatan. He wants you to surrender everything to Him right now. Sige, just pray. Iiyak mo yan. Isuko mo yan. Isuko mo ang lahat ng mga kabigatan mo sa oras na ito. Come on, I want you to talk to Jesus wherever you are. The Spirit of God is moving in this place right now.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Kapatid, dinaalis niya unti-unti ang pains mo. Pinubunot niya ang mga tinik sa iyong dibdib. I can see there are people here hurting. I can see may mga nandito. Sakit na ang kalooban mo. Just give it to Jesus right now. Unti-unti niyang inaalis ang mga bubog sa iyong puso, ang mga tinik, ang mga pakong nananakit sa iyo. Come on, just surrender everything. The Lord is going to release you from all the works of the enemy right now. Hallelujah. Oh, give your battles to the Lord. Give your battles to the Lord. Give your battles to the Lord. Come on, just continue to pray. And if you are here for the first time, kung ikaw ay nandito habang lahat ay nakayukot na nanalangin, nandito ka sa kauna-unahang pagkakataon, kapatid, hindi aksidenteng nandito ka. Mahal ka ni Jesus. Subalit kinakailangan tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at Diyos. Pwede bang sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap? Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, minsan pa, lumalapit ako sa inyo. Inaamin na ako ay isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Magbuhat ng ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Sinusuko ko po sa inyo ang lahat ng mga kasalanan ko. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo at binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Magbuhat sa oras na ito, kayo na pong maghari sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung ikaw ay nandito, whatever it is that is happening with you right now, I want to pray for you. Sino pong nandito na may mga battles kayo, pwede bang itaas ninyong kamay? And we will agree in prayer. Thank you, Lord. Oh, Sharabashandeya. Holy Spirit, nakita niyo po ang mga kamay ng iyong mga anak na nagtaas. Lord, all the struggles that they are facing right now, I agree with their faith, oh God, na walang imposible sa iyo. Ikaw ang kakatagpo sa lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw ang kakatagpo, Panginoon, sa oras na ito. Whatever their needs right now, whatever their battles, oh Lord, I pray in the name of Jesus na isang milagrong gagawin po ninyo, na kayo ang siyang magbibigay ng solusyon sa lahat ng mga battles na ito. Give them the faith, O Lord, that nothing is impossible with you. Ama, na-apply po namin ang iyong dugo sa lahat ng mga anak mong nandito. We apply the power of the blood of Jesus and we destroy the works of the enemy in their lives right now. Lahat ng ginagawang pagnanakaw ng kaaway ay amin tinatalian at sinasaway in the name of Jesus. And we apply the power of the blood of Jesus sa kanilang mga katawan na may sakit. Let there be healing in the name of Jesus. Sa kanilang mga finances, let there be an overflow of their financial blessing. Sa lahat ng mga nanlalamig dito sa kanilang spiritual life, let there be revival, let there be fire in the name of Jesus. Lord, sila na may mga problema sa kanilang mga emosyon, let there be healing of their emotion right now. Father, we declare today is the day of their freedom, Lord. Panginoon, maraming salamat po. And we give you back all the glory and all the honors in the name of Jesus. We pray and we pray. Good morning po, Church. Ako nga po pala si Marilu Lansang, Primary 12 under Pastora Malu from Love Team Network. Pinapakilala ko nga po pala ang aking husband, si Brother Conrad Lansang. Under po siya kay Brother Teng,
from Planters, isa rin po siya 144 po ni Brother Teng. Aking pong i-share paano po kami pinagpala ng Panginoon. Nais ko pong i-share kung paano nag-start ang Christian life namin at paano binago at pinagpala ng Panginoon ang aming buhay pamilya dito sa New Gen Church. Year 2012 po nang lumipat po kami ng tirahan at nag-loan ng bahay sa bangko na 10 years to pay dito sa Angeles City. Alam ko po dinala kami dito sa Angeles ng Panginoon upang makilala siya. We are so blessed na kilala namin ang aming kapitbahay na isang born-again Christian. Nagkaroon ng pagkakataon, nakapag-share po siya sa akin at kasama po ang aking buong pamilya. I asked her kung saan church siya nag-a-attend at ang sabi niya dito sa New Gen Church. Pagdating po ng isang Sunday, kami ng pamilya ko ang naghanap at nakapag-attend dito sa New Gen. First time po naming umattend pero naranasan na po namin ang pag-ibig ng Panginoon at kanyang presensya. Nagtuloy-tuloy po na kami sa pag-a-attend every Sunday at sunod-sunod na nakapag-encounter, lubos po nakagalakan at pagkakaroon ng kalayaan ng aming naranasan sa ginawa ng Panginoon sa aming buhay. Nagpatuloy din po kami sa process ng PEPSOL. Kasama po ang aking panganay, pangalawa at ako din po. Sabay-sabay po kaming nag-training at mas lalong lumalim po at nakilala po namin ang Panginoong Jesus. At dahil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, natutunan ko po kung paano magbigay ng tithes at ikapu. Sa una po, mahirap magbigay ng ikapu. Pero po, dahil po siguro sa pinagdadaanan namin, kulang pa po sa amin ang aming mga income, pero po sinubok ko po ang Panginoon at naranasan ko po ang kanyang mga pagpapala. Ngunit dahil sa sobrang blessing ng Lord, dumating ako sa time na hindi ako naging faithful sa pagbibigay ng tithes. Kumisang po, nagbibigay naman po ako, kaso lang po binabawasan ko. Doon po ako sinubok ng Lord. Nagkasakit at na-hospital ako at dumami ang mga expenses at dumubli ang gastos ko sa hospital. Magmula noon, nagsisi ako at naging more faithful sa pagbibigay sa Panginoon. Mas lalo ko pong dinagdagan ng pagtatides. Doon ko po naranasan ang promotion at blessing ni Lord. Kumbaga po, sunod-sunod ang pagpapalang naranasan po namin. Inirang po ako ng Panginoon na maging primary 12 ni Pastora. Isa po ako sa leader ng Love Team Networks na patuloy na nagpagamit kay Lord. At nag-handle po ako ng mga disciples. Pinagpala din po kami ng isang sasakyan naman. Upang magamit po namin ito sa aking pagdi-disciples din at sa church. At after 2 years, pinalitan at in-upgrade po ito ng mas modelong sasakyan na Innova. Isa pong blessing sa amin yung nakapagtapos din po ng pag-aaral ang aking panganay noon nung araw na yon. At nakakita din po siya ng magandang trabaho. Dumanas din po kami ng pagsubok nang dumating ang pandemic. Nahinto po ang trabaho ng aking asawa at hindi po namin kayang i-survive ang aming mga bayarin, lalo na po ang mortgage sa bahay. Alam niyo naman po, nagbabayad kami noon nung time na yon na kailangan mabayaran po namin ng 10 years ang aming bahay. Na-force po kaming ibenta ang bagong sasakyan, which is at that time, mahirap ibenta dahil sa kasagsagan ng pandemic. Sa tulong po ng panalangin at tulong po nila pastor at ibang kapatid sa pananampalataya, kumilos po ang Lord. Nagpadala po ang Panginoon ng isang tao na binili ng mahigit 1 milyon ang aming sasakyan at naisalba po ang house mortgage at lahat po ng aming bayarin at ginamit po namin sa aming business. Isa po itong malaking milagros na hindi po namin makakalimutan. Nakapag-start din po kami ng maliit na business. Ngunit dahil sa pandemic, nahirapan din po namin i-survive ang business dahil sa sitwasyon at that time. Medyo yung kita po namin parang pagkain lang po sa araw-araw. Habang tumatagal, unti-unti namin nararanasan ang hirap ng buhay. Para pong ayaw na po namin minsan mag-attend ng church, ayaw po namin mag-pray. Pero po dumating yung time, idagdag ko lang po yung preaching po ni Pastor, yung about season. Na nung pandemic na yun, di ba nakaranas po tayo lahat ng mga kahirapan, parang hindi na po tayo makalabas. Pero po, yun ang nagpalakas po sa amin, yung preaching po ni Pastor. Tapos po,
ang ginawa po namin, ngunit hindi ito po naging hadlang. Mas lalo kaming naging faithful kay Lord. Dinoble namin ang aming pagtatites tuwing kami may mga blessing na nare-receive. Kahit po kakaunti lang po yung kita namin sa pagbibusiness noon, nahiya po ako kay Lord. Ang ginawa ko po dahil nasanay kami magbigay ng malaki, dinoble ko po yung pagbibigay ng tithes sa Kanya. Tapos po nagtanim kami ng nagtanim sa kasagsagan ng pandemya at hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Kumbaga po, kahit na nahihirapan kami, minsan yung mga disciples ko, yung ano man po yung nare-receive namin mga blessing, pinapadalan ko po sila, yung kaya po namin na ibigay sa kanila. Tapos po dahil po, sabi po dito, hindi po kami nawalan ng pananalig sa Kanya. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil pinagkaloob niya na maibalik uli ang aking asawa sa kanyang trabaho. Yung po, isang milagro po yung pagpipray po namin. Kasi po nagpray kami po ng asawa ko. Sabi ko, kung ipaparanas niya po sa amin yung napakahirap na sitwasyon at buhay, sabi po, samahan mo po kami, Panginoon. Sabi po, kung ano man po yung pagdadaanan namin ito, sana nandyan lamang po kayo. Sinusurrender na po namin sa inyo. Sabi po namin sa Panginoon. Tapos po, nakapag-start din po, sa tulong po ni Lord, patuloy po kaming binless ng Panginoon. Ang Panginoon po ay faithful sa aming buhay. Pinupuri at tinataas ko po ang Lord dahil napakadakila po niya sa kanyang mga anak. Gaya po ng sabi sa Galatians 6:9, at huwag tayong manginawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay maghahani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Ang pagbibigay po ng ating ikapot offering ay investment po natin sa Panginoon. At darating po ang oras na i-harvest po natin ito sa promotion sa trabaho, promotion sa negosyo, at maging healing sa ating physical, emotional at mental. Tayo po ay maging best sa gawain ng Lord at para maranasan po natin ang pangako ng ating Panginoon. Sige po, tayo po'y tumayo at itaas po natin ang ating tithes and love offering sa ating Panginoon. Let us pray for the Lord. Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami sa araw na to. At sa aming pagtipon-tipon to, salamat po sa kabutihan at pag-ibig na binigay niyo po sa amin. Salamat din po, Lord, sa pagturo niyo sa amin sa kahalagahan ng pagbibigay na ito po. Sa amin pong inaalay sa inyo sa oras na to ang aming tithes at lamb offering, O Lord God. At sa way na to, ito ang way na para papakita namin ang pag-ibig at katapatan namin sa inyo, O Lord God. Alam po namin kung ano man pong tinanim namin sa oras na to. Itutubo niyo po, Lord, sa matabang lupa. Na alam po namin sa oras ng aming pagsubok ang mga struggle sa buhay, O Lord God. Tutubo ito ng mas marami pa at pagpapala sa inyo, O Lord God. Patuloy kami, Lord, na nagpapasalamat sa inyo sa inyong kabutihan, O Lord God. At pinagpipray po namin ang tithes and offering na to, O Lord God, sa inyong sa pagpapala nyo, Lord, para po, Lord, lulugdan nyo po ang aming church at patuloy po kaming mag-serbisyo sa inyo. Panginoon, maraming salamat po. Kayo lang po ang pinupuri namin at sinasamba sa aming offering, O Lord God. Lahat po ito ay binibigay namin ng busilak na puso. Maraming salamat po, Lord. All the glory po, Lord, at pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.